In your Bibles, please, in the book of John chapter 15. Share your Bibles, okay? John chapter 15. Palimanindog ta? Let's pray first. Let's pray. Lord in heaven, thank you, Lord, for tonight. Salamat kay Ginoo sa paghimo kanamo nga magtapok karon para sa katuyuan Ginoo nga kami learn, maminaw Ginoo sa imong mensahe. Lord, ay itugot Ginoong dautan nga magdominar sa matag hunahuna. Lord God, ay ituguti Ginoo nga masamok ang among pagpaminaw o pagtuon. Lord, itugot nga kami karon gabi nga mamauli nga naay bitbit gikan sa imong pulong Ginoo o naay mga luwas tonight. And Father, please let the Holy Spirit, Lord, to convict and to control, Lord, every hearts and thoughts tonight. Use me, Lord, Father, in Jesus' name. Amen and amen. Palihog maglingkod. Let's open our Bibles in John chapter number 15. Okay, this kaninga chapter is very famous. Amen. Kasi ganahan sa John chapter 15. Amen. Ganahan kay kuaning John chapter 15. It's all about the vine, the branch, amen, and the husbandman. Tonight, in John chapter 15, verse number 8, tanawan niyo mga Bibles, John 15:8, diha ang ato ang tema. Okay ba ta karong gabi? Amen, no, tapalihog dito sa istorya, okay? This is very important karong gabi una because it's kaduha nga preaching, okay, o katulo, it is the three preaching, una nga preaching, first preaching sa atong New Year. Bago pa, amen. So, we have the first Sunday. Last Sunday, we have our first Wednesday last week, and this is our second Wednesday night service. And you know what? Tonight, I hope kaning nga mensahe mahimong basihan sa imong pagpangalagad o pagpadayon sa kinabuhing Kristohanon. Daghang Kristohanon karon nga mga orasa walay bili ang pagkakristohanon nila tungod kay di makitaan silang kinabuhi nga Kristohanon sila. Ilalahang gina-claim ba nga Kristohanon pero dili good. They said they believe on Christ but dili makitaan silang lifestyle. Nag-claim sila nga sila Kristohanon pero dili makitaan silang lifestyle. Some Christians, some claimed they were Christians but ang lifestyle nila iyagyahapon sa kalibutan. If you are a Christian tonight, you should have a lifestyle nga principle sa Ginoo or principle sa Biblia. And tonight, let me tell you this, that a Christian should be giving glory in the Lord always in his life. Ang kinabuhing Kristohanon kinahanglan gyud kanunay nga maghatag himaya sa Dios. Kinahanglan na ipakita sa uban nga sila Kristohanon. Amen. Now the Bible says in verse number 8, John chapter 15 verse number 8, herein is my Father glorified. I just told you a while ago that a Christian should be always giving glory to God. And John chapter 15 said, paano ta makahatag himaya sa Ginoo? Herein is my Father glorified, coming from the mouth of the Lord Jesus Christ. Ingon din ha, herein is my Father glorified, that ye bear much fruit, so shall ye be my disciples. How can we bear fruit if we are not planted in the Word of God? How can we be bearing fruit kung wala ka natanom diha sa Biblia, sa mga pulong sa Ginoo? Balik ta sa lifestyle. Paano ta magkaroon og bunga sa kinabuhi kung wala ta nagkinabuhing Kristohanon? Kinabuhing Kristohanon, lifestyle na siya. Dili na siya kana bitawng ID. Dili na siya sa tawagan na identification nimo. It is a what?
lifestyle nga imong gina-practice, gina-exercise kada adlaw. Living a Christian life is a lifestyle. Now here, sa itong gibasa gani sa scripture reading, from verse number 1 down to verse number 14, it was the mouth of the Lord nga naga-story diri. Gikan sa baba sa Ginoo, kung namoy Bible nga special, kani nga chapter, naka-red letters edition. Buti pa sabot, pag nakapula ang mga words din ha, gikan na sa baba sa Ginoo. Siya mismo ang nag-ingon, siya mismo ang nagstorya. Ingon sa verse number 1, I am the vine. O sa Bisaya ang vine. Sanga. And my Father is the husbandman. Every branch in me that beareth not fruit, he taketh away. And every branch that beareth fruit, he purgeth it, that it may bring forth more fruit. Di ba kung ang sanga, nakita nimo nga kaning sangahan ni, kung iyahan ang season para mamunga, ang ubang sanga daghang kay bunga, pero siya wa gyud bunga. Gapamulak lang, pero wa ga bunga. So kung ikaw ang tag-iya sa kana nga punuan, unsay mong himuon? Di ba? Kung na kay mangga, punuan sa mangga, niya imong gipaasuhan para mamunga, niya imong gitambalan, gi-spray para mamunga, pero aduna gyoy sanga nga di gyud mamunga. O do gwapo kayo nga sanga siya, pero puro lagbulak, di gyud mamunga. Muaksyon og bunga, pero mga tagak iyang bunga. Pero ang uban nga mga sanga, gagmay man kayo, pero dagko kayog bunga. Di ba? Literal man nga makita nato, gyud na agi nga na klase nga sanga. Kung ako ang tag-iya, tagaan og tsansa ka na sanga ha, nga mamunga. Tagaan ta pila ka mga tsansa nga mamunga ka. So ako sa sprayan, hala, pasuhan hala. Nya season na pud para magbulak, para magbunga, wa gyapon siya bunga. Gingon din mga igsoon, mas maayo pa nang sanga hapotlon og isugnod. Now, please do not understand it dogmatically nga imuhang ibutang i-insert mo kaugalingon nga wala man ko bunga paso susunugon na day ko. No, Jesus is telling you this to let you know that you should bear fruit. Dili man kapunuan, di man kasanga, tao ka man. Kanay mo yung paso dugay na makuha ning simbahan na, pero paso wala ko pa mo nga buti pasabot imo kong isugnon. Dili man taka, di pa na ako tag-iya sa imuha, Ginoo man. Amen. Di ni pasabot nga ikaw ni nga isunog ka, kawa kay pulo sa simbahan. Ginaingnan ka sa Ginoo nga dapat kang mamunga. Dili pud ka, dili man kasanga po, di man ka mangga. Murag mangga lang imong suwang, pero di man ka dili man ka mangga. May tao ka man, ang tao mamungag tao, ang mangga mamungag mangga, tao mamungag tao. Amen. No, pero naku-emphasize sa inyo ha karong gabi una. This chapter is talking about a non-abiding branch. I wanted to speak on the topic, the abiding branch. The abiding branch. In verse number 7, if ye abide in me, and my words abide in you, ye shall ask what ye will, and it shall be done unto you. So, ang ato mga ginapangayo sa Ginoo, maangkon nato kung kita magpabilin sa iya. Abide means to stay. But before tamuado din ha, let's talk about this non-abiding branch. Na ay mga sanga nga dili gud gusto magpabilin. Na ay mga Kristohanon, sama ani ba? Are you with me? Napaminaw ani. Let's talk about the non-abiding branch. Kaya tayo mag-gisgot sa mga abiding branch. Now, the Apostle John re-mentioned it in the book of 1 John 2:19. Tanawa. 1 John chapter 2 verse number 19 in your Bibles, please. 1 John chapter 2 verse number 19. Kung ako ikaw, magbutang ko din ha sa John
the book of John 15, ibutang nako 1 John chapter 2:19. Kay gihisgot balik, mao ning gihisgot balik ni John in 1 John chapter 2 verse number 19. Amen. Now, but before we go there, listen to this. Pamina sa. Kung mubalik ka in John chapter 14, John chapter 13, it is talking about Judas. Uy. Kung imong iliso ang imuhang Biblia, diha sa chapter 13, the last Passover, the Lord was talking to Judas. Judas, kung nakakay gustong himuon na. Amen. Amen. Na nahibalo ba yata nga ang yawa miadto kang Judas para himuon ang kabubuton niya o gihimo po ni Judas. Di ba iyang gibaligya ang atong Ginoo. Now palita kay giulit man ni gi-mention man ni balik ni John the Apostle on 1 John 2:19. Now, they went out of us. They went out from us, but they were not of us. Not of. They went out from us, but they were not of us. For if they had been of us, they would no doubt have continued with us. But they went out that they might be made manifest that they were not all of us. Now who was this? Judas. Si Judas, membro sa 12. Amen. Pero dili pareho sa 12. Migawas gikan sa 12. Nga naman, dili siya para sa 12. Are you with me? May nigawas tungod kay dili tagasulod. Nigawas sa tungod kay dili makasulod. Dili ka sa unsay naa sulod. Migawas sa kay dili man gyud sa para sa sulod. Amen. Now verse 24. Let that therefore abide in you which you have heard from the beginning. If that which ye have heard from the beginning shall remain in you, ye also shall continue in the Son and in the Father. Kung ikaw mag-abide, magpabilin di ka, og dili gud ka mugawas. Kung gusto ka mangalagad sa Ginoo, di dapat ta mugawas. Sama ni Judas. Mo na ingon ang Ginoo ba nga abide kay nasayon ang Ginoo katong chapter number 13 na naa si Judas dito migawas sa 12. Remember the Lord in John chapter 6, He said, sabi ingon sa dito nga, will He also go away? Amen? And the Lord was, kung basahon mo, ma-feel ni mo nga, grabe, masulog, nasubo ang Ginoo nga, daghan nga nagakuyog niya, pero wa ka antos, wa na ni kuyog niya. And the Bible says, they nanggawa sila, mihawa sila, kaya di sila tagasulod. Gusto gid mo gawas. Muna, kung nanay dili mo simbas tong simbahan, di na to pwede pugnan, kaya basin dili gid sila para dire. Kaya kung imong pugnan, nunya, makabatunog ka ng, pugnan gid ko ni pastor ba, kay special kayo ko. O, special child ka. Amen. This time I learn. Kung naayon mo gawas sa gawas mo, look, daghan ng kasimbahan sa tibok kalibutan, grow there. Basig dito pa ka magtubo. Di ba? Also, mga igsoon, sabta na to nga, atong ibutas ng alimpatakan, nga walay tao nga wa kaila ang Ginoo. Amen. Look, in John chapter 2:23, John chapter 2, verse number 23. The Lord Jesus knew what is in man and what is man. Verse 23, now, when He was in Jerusalem at the Passover,
In the feast day, many believed in his name when they saw the miracles which he did. But Jesus did not commit himself unto them because he knew all men. Ang uban nga mga katawan, ang apas, makit-an lamang ang milagro. Milagro. Dili mo tuo kung way milagro. Kung way statwa nga mahumuhilat, di yun mo tuo. Kung di padag-on og luto, di yun mo tuo. Amen. The Lord knew every man. Nasayod ang Ginoo kinsa ta. Kabalo ang Ginoo kung tinuoray tao dili. Amen. Nasayod ang Ginoo kung tinuoray ka o dili. Muna ang Ginoo mag-expect na sa Judas. Kung may balak ka, buhatan na. O gihimo gini Judas. Amen. Many walk no more with him, and he asked his apostles, will ye also go away? Daghan na ang mihawa. Mga nagsunod sa inyo. Open your Bible, John chapter 6. Ato ni. John 6, verse number 66. From that time, many of his disciples went back and walked no more with him. Then said Jesus unto the 12, will ye also go away? Daghanang nangundang sa pagpangalagad sa Ginoo. Kamong dusiha mo, muhawa pa mo? Muhawa pud mo? Will ye also go away? And gitubag si Pedro o uman, kung muhawa may asa may padulong. Asa may padulong na ikaw may tagiya sa kinabuhi. Diba? Then Simon Peter, verse 68, answered him, Lord, to whom shall we go? Thou hast the words of eternal life. Pero naagyot ni buhi. In John chapter 15, John 13, 14, ni buhi gyud si Judas. Amen. So kung naagoy mo, hawa, abaw, kamo na kabalo kung sino na. Jesus told his disciples that ye are clean, but not all. He talks about Judas. Dili tanan. Iyang isultihan ng 12. Kamong 12 mo, kamong 12 mo. Gilimpyuhan man tamo, pero dili tanan limpyo. Tanawa, in John chapter 13. John 13:10. Jesus said to him, he that is washed needeth not save to wash his feet, but is clean. Every whit, and ye are clean, but not all. Ye are clean, but not all. 11, for he knew who should betray him, therefore said he, ye are not all clean. Kamong 12 mo, gilimpyuhan mo na, ginalimpyuhan mo, gihugasan mo sa iyong mga til, pero ay, usas sa inyo nga hugaw gihapon. And he's talking about Judas. Amen. 26, verse 26. Ano ba? Atong. He then lying on Jesus' breast said unto him, Lord, who is it? 26, Jesus answered, He it is whom I shall give a sup when I have dipped it. And when he had dipped the sup, he gave it to Judas Iscariot, the son of Simon. Kung kisa kayo mo dungan sa kuwag sa usawan ng dip ngani, siya to, dungan man si Judas. Siya yun. Amen. And that not abiding branch is Judas. He is one of the 12, but chose not to abide or stay. Isa itong malandungan na ay 12 lang kabuok, gikuha ang Ginoo, pero sulod sa 12 na ang usa nga dili gyud mo sunod. Amen. Now let's go back in John chapter 15, verse number 4. John 15, verse number 4. The Bible says, abide in me, and I in you. Amen. As the branch cannot bear fruit of itself, except it abide in the vine. Dili ta
ang kunog bunga kundi ta magpabilin diha sa Ginoo. No more can ye, except ye abide in me. Verse 5, I am the vine, ye are the branches. He that abideth in me, and I in him, the same bringeth forth much fruit. For without me, ye can do nothing. Kung wala ta sa Ginoo, di gyud ta kahimog bunga. We are nothing apart from the Lord. Okay pa ta? Let us be that abiding branch. Kung gusto ka mamunga sa imong Christian life, mga igsuon, abide in the vine. Ayaw bulag sa lawas. Amen? Kung adunay mangga dispunuan sa mangga, kung gusto ka mamunga, diha, kinamagpabilin ka sa lawas sa mangga. Kung sanga ka, pabilin dihang sanga, aron makabaton o makabunga ka. Are you with me? Stay in the vine. Magpabilin diha. Bilang sanga diha sa punuan. Kanang punuan ang atong Ginoong Hesus. O kanang mga sanga kita. O ang nagatanaw, nagaalaga na nag-iya ang atong Diyos Amahan. Kung gusto ka mamunga, pabilin. O kung dili ka na gusto mamunga, makitaan gani ka sa amahan, putlon jud ka. Now, wala ako nagahanlok, do not be so dogmatic, but challenge yourself. I need to bear fruit. Wala may padaliay. Amen. Kung wa kay bunga, pasig dili pa din mo season. Pero, hayai ang pulong sa Ginoo nga magpatambok kanimo, nga maghimo kanimo, nga para mamunga ka. Ayaw kalabana ang pulong sa Dios. Dagan sa ato ginakalaban ng pulong sa Ginoo, dili gusto himuon ang kapabuton sa Ginoo, muna di yud ka kabunga kay mo kalaban man ka. Imbes nga muuyon ka sa mga bitamina nga ginahatag sa lawas nga mangga, ginahatagan kag tubig, ginatagaan kag bitamina gikan sa mga kaugatan. Gihayaan sa tag-iya nga paasuhan gid ka para ka mamunga, pero dili man gid ka pugong-pugong ka para mamunga. Abdi gid ka kabunga. Tagang Kristohanon karon nga mga adlaw bunjing. Say bunjing. Gulang na kaayong sanga. Amen? Kurang nga, bibiron pa. Kita na mo bunjing? Kanang 40 anyos pero didi pa. Let us be the abiding branch. Let's talk about bunga. Dili literally ikaw gyud ang maka-soul winning. Kay kung dili ka kabalo pa mag-soul winning, siya di ka kabalo mag-invite. Amen? Invite. Kung mag-invite kag tao nya, hayaan mo usa ka tawo nga kabalo mag-soul winning, dadon nimo didto, unya nasangyawan siya. Naluwas siya, may dawat siya sa Ginoo. Amen? May part ka dito. Namang bimbro di sa una, may wala na ron. Kaya isod kayo paintindihon. Pastor, mahawa na lang ko, kaysa kadugay-dugay nga nagsimba ko, di, pa ko'y bunga. Ako yun nang imong ginawalihan. Ambot lang asayang huna-huna. Dili ko siro sa luwas. Kaya ang ihang, kung ako iwali, ako gito ginapaigaan ni Pastor. Kung, pasalamat ka kung mudulot sa imuhang pulong sa Ginoo. Delikado kay ka kung di na mudulot ang pulong sa Ginoo. Alam mo, feel ni mong makudutli sa wali. Uy, delikado na. Amen. Labi nang kung kanang grabe, waswas ang pulong sa Ginoo, waswas ang balang espiritu nga nagapukpok sa mga kasing-kasing, padili-dili ka, paggahigahi ka. Remember this, you are grieving the Holy Spirit. And if the Holy Spirit is grieved, pwede siya muhawa.
Pwede sa muha, wa nga makaplagan mo kaugaling mo sa kadang mura, wa nakaganahi maminaw sa pulong sa Ginoo. Amen. Makaingon ka mura, man kung di luwas, oy, tinuod. Ikaw, makafeel yan, ha? Let's abide in the vine. Amen? I have 3 things. 3 kati tonight. You know what? In abiding in the vine, number 1, verse number 2, John 15:2. Okay pa ta? You are here to listen to the word of God. Naka dinhi para mosimba sa Ginoo, wala ka dinhi para magdali. Amen. You are here to listen, maminaw sa pulong sa Ginoo, ug magtuon kay naay mensahe ang Ginoo para sa imuha. Number 1, anong kinahanglan ta nga mag-abide in the branch? Verse number 2, John 15:2. And every branch that beareth fruit, he purgeth it. Ano man? That it may bring forth fruit. Kung kanang sangaha, kung gusto nimo magpabilin sa lawas bilang sanga, ingon sa Biblia, every branch that beareth fruit, he purgeth it. What is purgeth? I-purge ka. Gusto mo nang i-purge? Alagaan ka. Wala o nang limpyuhan ka. Wala o nang mga ulod-ulod nga mga sanga sa imo, ulod-ulod nga mga dahon sa imo. Limpyuhan ka nga sa kwaon tong mga lain nga mga parts sa mong lawas. Limpyuhan ka aron mo bago ang imuhang mga dahon. That is purging. Amen? And number 1, if we abide in the vine, the Lord, number 1, first letter T, the Lord will trim us. If we abide in the vine, we are trimmed. Triman ka ba? Triman. Kita ka ng mangga, di ba? Ginatriman man na. Ano naman, para naay mo sanga balik. Sa sanga ni mga dagko na, naay mga sanga po diha, di ba? Triman, i-purge. Ano naman, para naay bagong sangang mutubo, gagmay, kay mauman tuy magdalag, bulak, ug dala, ugon sa bunga. If we stay in the vine, remember this, the Lord will trim us. Trim. Trim means make something neat by cutting away irregular or unwanted parts. Kani, dinaangay niya. Cut. Kani, dinaangay sa kinabuhi. Makadaot ni, makadaot ni. Pangputon sa Ginoo. Kani sangahan ni, imbis tambok ni, tanawa. Kani magiging sangahan ni, din ni pwede siya, pak. Chismusa kay ni. Kani may dagan biso ni. Di ba? Kani, putlon sa Ginoo para ikaw mamunga. Di man pwede igsuon nga magsabay ang mga bisyo, mga dili maayo nga mga batasan sa usa ka kasuhanon, kay kung naana di gyud na kadalag bunga. Kanunay lang paasuhan. Amen. Remember this, when you wanted fruit, stay in the vine. And if we stay in the vine, the Lord will trim us. Triman kita niya. Na mga bagay-bagay nga di sa ganahan. Wow, ako ni paagihon oy ngani nga problema be. Ako ni paagihon oy ngani klase nga mga sakit be. Ako ni paagihon oy ngani naman. The Lord is purging us. The Lord is trimming us. If you want to stay in the vine, you are trimmed. O so kinabuhi kisuhanon na mga problema, ngano man ginapaagi sa Ginoo sa mga bagay-bagay sa kisuhanon, kay usay ang kisuhanon di na kabalo mo tanga. Di ba? Muna sa ang Ginoo usay sakiton ka para ka makahigda. Ug kanunay na ka masigig tanga, makatan-aw gi ka sa Ginoo. Amen. Usay paagentag problema aron makahuna-huna ta. Na kinahanglan dai nato ang Dios. Amen. Ayaw na una nga ang Ginoo sa mga Ginoo. Ayaw na. Basig na ay gusto ipaabot ang Ginoo sa imuha ba. Basin layo ka na kaayo.
kanang ginabira ka balik ba? Number 1, di ba? Trimmed. Psalms 119 verse number 9, I like what David said here. Wherewithal shall a young man cleanse his way? By taking heed thereto according to his word. The Lord is trimming us through this book. Ang Ginoo iyatang ginatriman pinaagi aning libruha. Paano? Hebrews 4:11. Hebrews 4:11. The Bible says, for the word of God, Hebrews 4. Yeah. Verse 12 man lang dito. So, for the word of God is quick and powerful and sharper than any what? Two-edged sword, piercing even the dividing asunder of the soul and spirit and the joints and marrow, and is a discerner of the thoughts and intents of the heart. Ginatriman ka sa Ginoo, pinaagi siyang pulong, kay kanihait kaayo, sama sa usa kasundang nga duhang sulab. The Lord is trimming us according to His words. Ang bawal sa Bible, bawal. Ang pwede sa Bible, pwede. Kung wala sa Bible, ayaw pag kinabuhi diha. Kung ana sa Bible, hala, kinabuhi ana, kay ato man na. Remember Job? Amen? Nawala siya ang tanan, pero nagpabilin siya diha sa Ginoo. Tama? Kasi nahitabo si kaulihan, gibalik tanan sa Ginoo, doble pa. 1 Corinthians 10:13, there hath no temptation taken you but such as common to man. But God is faithful, who will not suffer you to be tempted above. Amen. That ye are not able, but will with the temptation also make a way to escape, that ye may be able to bear it. Wala ang ginhatag ang Ginoo og pagsulay nga dito kaya ginato na. Amen. If we want to have fruit in our life, the Bible says abide. And if we wanted to abide, we will be trimmed. Dili na para lang only sa atong kasakitan, kundi para makabunga tagdaghan. Bunga nga makit-an sa uban na maayo pa siya. Hala, maayo pa ng sangaha, pagkaninduta. Gamay lang iyang mga dahon, pero dagko kayog bunga. See? Amen? People will be blessed. Sa itong kinabuhi, why? They saw blessing in our lives. Wala amoy gana, minawoy. Nakasabot mo, wala. If we want to abide in the vine, the Lord will trim us according to His words. Uban sa ato, puro lang tabakba. Pwede pa puro lang lihok pod? Usay pa ng bakba ni mo makadaot sa uban. Wala ba matakdan? Di na mo simba, pareho na mo. Uy, 2025 na! Shut up! Kung niligad nga 2024, may nadaot nga mga tao tungkol sa mong bakba, karong 25 na, himua po na mong bakba, makapanalangin. Do not use your mouth to condemn people and criticize people. Let your mouth be used by God and be blessed by other people. Amen. Amen. Usay atong baba. May lang ta mangantsaw sa mga kinabuhi. Look at your dagway. Makamahay. We should be speaking less and doing much. Hindi nga, manaot na lang tanga manaot para ikaw mo taas. Unsa di ay ang rason nga nung mo criticize kabit? Give me a good reason why you criticize people. Nga nung idaot, gini mo mong kauban. O sina ana? Tungod kay gidaot ka?
Amen? Tungod kay gidaot ka? O kay gusto lang Ginoo mahimong mas maayo ka kaysa uban? Listen very carefully. I heard something, og dili ko bungol. I already told you, church, do not entertain things that would destroy your life and the church. Ayaw gamita ang church para sa imong sariling kapakanan. Ayaw gamita ang ubang tao para sa imong pansariling kapakanan. Dili man lain magnegosyo. Negosyo sa gawas. Ayaw dada sulod. If I affirm that you are doing something business inside the church, sorry, let me tell you this. You are insulting me. Business is good, but do not make business inside the church. Anong man din makamaningil? Pasa-pasa pa mo kwarta dira. Do it outside. There's curse in it. Do not do that inside the church. Maningil ka, dito sa gawas. Do not make any business inside the church. That's a curse. The only thing that would be nga makitaan sa simbahan is the tithe and offering and other commitments. But do not do anything inside. Di na ko iingon ng pangalan nimo. But if I see you again, I will go to your house and will tell you, stop that or else I will do a discipline in the church. You're bringing the curse inside. Stop that. This is God's business. This is not somebody's business. Amen and amen. Balag mawala ka simbahan. I don't want curse. Gikan na ko diha. I think 7 years ago or 8 years ago na naghimo anak din and I told that person, the lady, the big lady, stop that or ayaw nagsimba. Uningon siya, wala siya nagsimba. Pero you know what? Look at his life now. Amen? Atong ilugar tanan. Ilugar ma. Ilugar. Ayaw mo sa simbahan. Ang saan ng taong ka, ayaw makarespeto. Ang nagasulod simbahan, katong na-offering o nakaihatag, pero ka na something nga, gikan sa inyong business din na ayaw, budbuhata din niyo eh. Kung kasi may nakumpisa na paliw, king na siya. Amen? Kaya balo na ako, kailan ako kinsa. Dako kayong respeto sa inyo ha, pero please, ayaw mo adere. I'm begging you, church. Ulaw kayo sa mata sa Ginoo. Kuna sa ko gani ko na imong utang di na ko ihatag. Di ko manghatag kung utang, hatag ko mo na na brad. Di man ako mahatag nga exact amount pero di na ko maningil si mo ay muha na ay na ko bayarin. We're destroying the company. Kay kung may nakautang sa imo ha, paminaw ha? Are you with me? Kung masako ka, thank you. Kung masako ka, thank you. Paminaw ni, I'm just telling you the truth. Kung naay nakautang sa imo ha, nya magsimba siya kay may utang so di ka bayad, di na mo simba. Ano man, may utang mo si mo ha. Imbis matabangan ni mo siya, di na siya matabangan, kaya di na kasimba. Paano ba siya makapamino sa pulong sa Ginoo kung di makasimba? Kung ay manghulam, ing na, di ta ka pahulamon, to tagaan ta ka. Masurod, need man yung tabang git pastor. Okay, lahi man to nga sistema.
But please, kung kanang business ka para mo daot ka inside the church, ayaw na himo. Nagatugot ko nga mag-business mo din, mamaligya mo, pero ka na bitong may utang nga loob ka, tungod kay nakautang ka, ayaw ginagi mo. Amen? Amen? Mahina inyong tingog. The Lord is streaming you tonight. Ang Ginoo gusto niya, putlo na, kay dili ka panalanginan. Ito ang mga baptist, atong mga bisita sa inyong simbahan, pareho po, di ba? Di good makatabang. Di good. Gusto magani ko simba gani usahay, lain nyo, kay maulaw ko. Listen. If you find me foul on my speech, please consider I am your pastor. Kaya nakita na ako ang kanang tungluha diha, dugay na. That is not biblical and I hate that. If you respect me as your pastor, listen to me. Do that business outside and not inside. Do you remember the Lord Jesus Christ, iyang pangtumbat ng mga lamesa? Learn from it. Amen. Amen. Di lang trimmed. Hayaan na to ang Ginoo nga trimanta para sa ato manggihapon ng kaayuhan, para panalanginan ta. Kana mga bagay trimanta o bawal din na sa church, wala na ko. Then I will be beneficial. I will be blessed because I listen. Ikaduha, di lang tatriman kundili verse number 4, hapit ako mahuman. Verse number 4. Abide in me and I in you, as the branch cannot bear fruit of itself except it abide in the vine. No more can ye except it abide in the vine. You know what? Di ba kung mamunga, kung magsangap, triman, para mamunga, nindot ang mga bagong dahon. Amen? You know what? Number 2, we are trained. Di lang trim, but we are trained. Kanang bagong sanga nga gilimpyuhan mga igsoon, di na gitriman, kundi gina-train na siya para mauni ang himuon. Are you with me? Usahay ka ng mga bako-bako ng mga sanga, kung ang tagiya sa kanamangga iyahan ng tuliron, mabutan sa mga sana, mga kahoy, mga higot, o ihigtan sa pataas para ang iyahang sanga dili palalong. Kung dili pa ana higtan sa para magtubo ka sa nga pataas. Nagtatanong din di ba? Kung ang lubi buktot, o sa himuon nimo kung bata pa ang buktot, bata pa ang lubi. Sa himuon, butangan nimo tulid niya, kahoy nga tapad, imuhang higtan nga mas straight siya ug para igsuon modako siya nga straight. In our Christian life, di lang ta ginatriman, ginalimpyuhan, kundi ginatrain pud ta nga ingani ang kinabuhing Kristohanon, ingani ang simbahan, ingani dapat sa imong kinabuhi. Di lang ta trimmed, but we are trained. Abide in me and I in you. Munang ginakasab-an ka sometime, staff, kay tungod para sa imo na. Kimo pastor ka, mahimo kang Sunday school teacher, and the pastor nakita na unsay sipyat sa mong kinabuhi. Munang ginatulid ka, para usa ka adlaw, mahimo kang hangton o perfect sa buluhaton sa Ginoo. Dili para ilain nimo. Kaya mga workers simbahan, ginalain nila kung unsay disiplina sa pastor. Uy, una-una, di ta pariente. Ikaduha mga igsoon, I have no business in you, but since I am a pastor, I can see what is best for your life. Kaya ikaw pastoron, ikaw Bible woman, ikaw mahimong benepisya sa buluton sa Ginoo, then be trained in the Lord. Hindi nga himuon ni mo nga lainon, ni mo ako mga baba nga ginaingon. Ani gining baba ni. Pero para na si Muhang. Paminaw.
kinsa man ka nga akong adtuan disiplinahon ingnan ta kag mga bagay-bagay nga dili dapat mo kinabuhi. Be, di na ako magsayang-sayang og oras imo hoy. Pero tungod kay ginapalangga ka sa Dios ug palangga ta ka, kinahanglan ka mahimong beneficial sa buluhaton sa Ginoo, kina maghadala ka og himaya sa Ginoo. Kay Kristohanon ka. Unsa man in tawo ka masuko pa ka nga. We are trained. Bata ka pa. To abi mo tigulang ka na. Bag-o ka pa lang gani. Ano na abot mo na sa kinabuhi? Be humble enough because the Lord is training you to be who you are in His glory. Amen. Dili nga magpa-aron ingnon ka, magpahambog-hambog ka, about sin o nagid, o ano nagid mo naabot. Pasalamat ka that God is giving you people to help you in your life. Pasalamati nga ang Ginoo naghatag og mga tao sa imong kinabuhi aron tabangan ka sa imong pagdako. Kumudako pa ka. Usay ginalain nato ba? In Christian life, if we decide to stay, kung gusto magpabilin diya sa Ginoo mga lagad, we are trimmed. Sakit man gid nang putlan ta oy. Labi na putlan nagkurinti, sakit na. Pero kung kanang kurente, pagputol og kurente si mong kinabuhi, si mong balay, makatabang si mo aron sayo ka na, magbayad og magkaroon ka nag-ipon ka na, o Angelica, daging hapit taputlan og kurente tungod ninyo, may pangbayad pero wag gibayad. Maka-learn ta, sayo na kumubayad. Badaging, taputlan ng kurinti kay may pangbayad pero wag gibayad. O naka-learn siya, Pastor, a month before mabayad ako. Wow. Are you with me? In the ministry, in Christian life, di lang ta ginatriman, kundi ginatraining ta. We are trained by the Lord Jesus Christ, for without Him, we can do nothing. But in our salvation, we need the Lord. Acts 4:12, neither is there salvation in any other, for there is none other name given among men whereby we must be saved. In our righteousness, we need the Lord. In our fruit-bearing service, we need the Lord. In our faith promise giving, we need the Lord. In our giving, we need the Lord. To be a disciple, we need the Lord. Today, my friends, we are taught by His Word. We are trimmed. We are trained. Amen. Listen very carefully. Whatever unsay giwali sa pulpit sa Ginoo, listen and take it to heart, because this is the will of God in your life. Ang kalibutan ba unsay ginatudlo? Love your life. Love your own. Be happy. Amen? In reality, if you will obey the world is destroying you. Kung imong tanawon, okay, live what you want. Magpakasadya ka kay imo ng kinabuhi. Ayaw itugot na pakialaman ka sa uban. Pero i-try mo ikinabuhi kan mga advertise. Amen? Lakas ng tama. Amen? Amen? More international cigarettes. Ana-ana lang. Diba? Kung if you will take that to life, is that thing would be beneficial? Amen? Amen? Tagkamahal na sa sigarilyo karon. Pila isa? City? Pila? Ha?
7, isa? Kabor lagi ka. Di ba? How many sticks can you have every day? Kung gusto mo, ang Marlboro Classic pila? Marlboro. O, wa na yung ingon. Marlboro, magkano? Gis. No. Gis, Marlboro good to. Pero fortune lang ka, pwede na 5. Na itong mga ano, pag gusto mo, gusto mo, kung na yung mga tao, social yung mga sigarilyo. Ang uban, vape. Di ba? Vape. Paasuhay. Bilog-bilog. Target. Listen to me. I will never say those things are good. Maybe those things may give you relaxing feeling, but aftermath, it will give you sickness. The world may offer you good things, but be sure those good things is really good thing. Because totally, my father died because of suktong. My father died because of cigarette. Asa ka na, mas daghan pa inumon nga suktong kaysa tambal sa iyang sakit. Suktong nak, maayo ko. Naayo good, kinakalimot man siya. Pero pag mata niya, pagbuntag, balik na po siya. The world is offering us candy-coated things. But inside is poison. Amen? Ang Ginoo gusto, sige pangasaba ang Ginoo, the Bible, ang Biblia, sakit man, imong naunahon, pero kung para sa imo, wow. It is beneficial. Okay pa ta? Lastly, tuluman ni kati, damo tikal, amen? We are trained. We are trained. Ikatulo, hindot ni, verse 7. If ye abide in me, and my words abide in you, ye shall ask what ye will, and it shall be done. See that? It shall be done if you abide. Kung magpabilin ka diya sa Ginoo, the verse has a promise, it shall be done unto you. Or, number 1, trained. Number 3, timang punto, we are tendered. Ano man ang tendered, pastor? Offer or present or promised something formally. When I say tendered, I am tendered by God. Di na tendered juicy hotdog, dili na mao. When I say I am tendered of God, buti pa sabot, God, the Lord has promises on me. We need to claim the promises of the Lord. In John 15:7, if ye abide in me, and my words abide in you, ye shall ask what ye will, and it shall be done unto you. It shall be done unto you. That is tendered. Kung nahimo na ito, nga magpabilin, himuon niya kabubuton, and the Lord will give us what we prayed for. That is a tender mercy and grace of the Lord. O igsuon, kalami sa kinabuhing Kristohanon, nganong dili man nimo ikinabuhi. I love this promise in 1 John 3:22. 1 John 3:22. And whatsoever we ask, we receive of Him. Because we keep His commandments and do those things that are pleasing in His sight. Wala ko na ko picture do sa office, pero wala ko gibutang din ni nice yung tato, pero mo ni na picture sa usa ka mangga. Okay? Mangga na mature na tayo ba? Daghang bunga. Pero makita ang mo na naisap ka sa
lima, uy, ito na sanga, halin nga sanga, daghan kayo bunga, isa ka sanga dako, daghan kayo bunga kumpara sa ubang mga sanga. Namo nga man, pero halin sanga, particularly, daghan kayo bunga o may gihimo ang tagiya. Mapansin ko mo kanang sangaha, dako, tambok, nindot kayo, limpyo. Ug sa iyang palibot, na ay mga kawayan na gitupod. Gitupod diri ang kawayan. Gitupodan ang kawayan. Diri nga say gitupodan ang kawayan. Ay halos mabali na ang iyang sanga tungod sa kadaghan sa iyang bunga. And that is an example of the Lord. When the Lord is blessing us too much, the Lord will put sa mga tungkol sunay kaya nga mga blessing di na natong makaya sa kadaghang panalangin na binahatag sa iyo. He will have people that will help us in our life nga magtungkol sa kinabuhi kaya naman grabing panalangin o para sila makaangkon-pod og panalangin. Why? Because the life is attended by the Lord. O igsuon karon nga gabi. Gusto ba kag tendered ka kaayo nga Kristohanon? We must abide in the vine. Trimmed, sakit. Trained, sakit. Pero ang benepisyo, tendered. Igsuon, gusto ba ka ana? Gusto ko ana ang kinabuhi? But we have to abide in the vine. We need to be an abiding branch. Dili pareho kang Judas nga naghikog sa punuan sa kamatis. Joke lang, dili sa kamatis, kung naghikog siya. Are you with me? Judas is a perfect example of a Christian. Gusto lang niya nga mag-uban because of sa mga kasikatan. Pero di siya gusto nga mahimong beneficial para sa uban. Nakasabot mo? Kanang kisuhanan bitaw nga gusto lang mo simba. Pero dili ko maminaw. Kay gusto lang niya makitaan sa uban nga nagasimba. Di siya gusto nga mahimong beneficial para sa uban. Naay nga na Kristohanon. O kana nga Kristohanon, para yun ni Judas, mawala yun sa punuan. But ang Ginoo may promisa sa mga magpabilin. Sakit man gid matriman, pero para sa imong kaugalingon. Sakit man gid i-train, kay dako kay kag garbo, tunla lang. Kay para magyapon sa imo. Kaya kung matrain ka, matriman ka, ang gawas na, you are so tendered in the eyes of God that God will help you to bring much fruit. Halos ang imong bunga, dili ka na kabilang. Ug ang Ginoo na mismo tabang sa imo para mahimo kang panalangin para sa uban. Do you want that? Do you want that? Be an abiding branch. Abide in me, and I in you. Let's pray. Father in heaven, we thank you, Lord, for the simple message tonight. Lord, help us, O Lord, to be a branch that would stay in the vine. Lord, ang paraan lamang yun, Ginoo, aron kami mamunga, kinahanglan ng Ginoo, magpabilin kami sa paras. Oh Lord, help us, Lord, nga magpabilin, mag-abide in the vine. Lord, trim us, O Lord. Trim us. Train us, O Lord. Train us. So we will be tender. We could be blessing in the ministry. We could be the glory of heaven. Oh, Father, bless your people.
I hope they understand the message tonight. Father, please, as they come, help them, Lord. Hear them, silang mga prayers. Help us, O Lord, to remain in the vine. Father, this I pray in Jesus' name. Padayon sa pagduko sa imong ulo, ipuyong imong mata. Karon nga gabi igsuon. The message is simple and clear. The message is very challenging. Do you want to be an abiding branch? As the piano will play, the altar is open for you to pray. Come and make a promise in the Lord. Come and make a promise in the Lord. Ina ang Ginoo, Lord, tabangi ko nga magpabilin sa vine. I want to be a blessing. I want to be tendered. I want to be a beneficial Christian. Oh, Lord, sakit man, matriman, pero Lord, salamat gihapon. Lisod man magpa-train, pero para sa ako man gihapon. Kay ako, target Ginoo, nga ako mahimong tender in your eyes. Tender, Lord, for blessing. Tender, Lord, para sa imong kahimayaan. O iampo sa Ginoo, igsoon. Take your time to pray. Amen. We heard great preaching tonight. Amen. And akong ginahangyo ang tanan sa pagtindog as I sing this song, My Life, Lord, is yours to control. Andam? With my whole heart I humbly seek you. Now use my life, O Lord, I pray. I yield my stubborn will completely. May your commandments light my way. My life, Lord, is yours to control. I give you my heart and my soul. I'll seek your will, never mine. Rich treasures to find. Give wisdom to choices I make. Along every path that I take. So when I complete life's race, well done, you will say.
Amen. Palihog lingkod. Igsoon, this 2025, we need to remain in the branch. We need to remain in the vine. Amen? Be trimmed, be trained, be tendered. Amen. Amen na ba ta? Gusto ko mahimong binipisal para sa Ginoo. Amen. Kanindot anang matender ka, oy. We need to claim the promises of the Lord. In John 15:7, tanaw, if ye abide in me, and my words abide in you. Tama na, ye shall ask what ye will, and it shall be done unto you. It shall be done unto you. That is tendered. Kung nahimo na ito, nga magpabilin, himuon niya kabubuton, and the Lord will give us what we prayed for. That is a tender mercy and grace of the Lord. O igsuon, kalami sa kinabuhing Kristohanon, nganong dili man nimo ikinabuhi. I love this promise in 1 John 3:22. 1 John 3:22. And whatsoever we ask, we receive of him. Because we keep his commandments and do those things that are pleasing in his sight. Wala ko na ko picture do sa office, pero wala ko gibutang din ni nice unta to, pero mo ni na picture sa usa ka mangga. Okay? Mangga na mature na tayo ba? Daghang bunga. Pero makita gyud mo na naisa ka sa nga daghan gyud kay bunga. Maibogin ma uy. Dito na sa kanay nga sa nga daghan kayo bunga. Isa ka sa nga dako, daghan kay bunga kumpara sa ubang mga sanga. Namo nga man, pero kaning sanga particularly daghan kay bunga o may gihimo. May gihimo ang tagiya. Mapansin gyud nimo kanang sanga dako, tambok, nindot kayo, limpyo. Ug sa iyang palibot na ay mga kawayan na gitupod. Gitupod diri ang kawayan. Gitupodan ang kawayan. Diri nga say gitupodan ang kawayan. Ay halos mabali na ang iyang sanga tungod sa kadaghan sa iyang bunga. And that is an example of the Lord. When the Lord is blessing us too much, the Lord will put sa mga tupos unay kaya ang mga blessing di na natong makaya sa kadaghang panalangin na ginahatag sa iyo. He will have people that will help us in our life nga magtungkol sa kinabuhi kaya naman grabing panalangin o para sila makaangkon-pod og panalangin. Why? Because the life is tendered by the Lord. O igsuon karon nga gabi. Gusto ba kag tendered ka kaayo nga Kristohanon? We must abide in the vine. Trimmed, sakit. Trained, sakit. Pero ang benepisyo, tendered. Igsuon, gusto ba ka ana? Gusto ko ana ang kinabuhi? But we have to abide in the vine. We need to be an abiding branch. Dili pareho kang Judas nga naghikog sa punuan sa kamatis. Joke lang, dili sa kamatis, kung naghikog siya. Are you with me? Judas is a perfect example of a Christian. Gusto lang niya nga mag-uban because of sa mga kasikatan.
Pero di siya gusto nga mahimong beneficial sa para sa uban. Nakasabot mo? Kanang kisuhanon bitaw nga gusto lang mo simba. Pero dili ko maminaw. Kay gusto lang niya makita sa uban nga nagasimba. Di siya gusto nga mahimong beneficial sa para sa uban. Nay nga na Kristohanon. O kana nga Kristohanon para yun ni Judas mawala gyud sa punuan. But ang Ginoo may promisa sa mga magpabilin. Sakit man gyud matriman pero para sa imong kaugalingon. Sakit man gyud i-train kay dako kay kag garbo, tunla lang. Kay para magyapon sa imo. Kaya kung matrain ka, matriman ka, ang gawas na, you are so tendered in the eyes of God that God will help you to bring much fruit. Halos ang imong bunga, dili ka na kabilang. Ug ang Ginoo na mismo tabang sa imo para mahimo kang panalangin para sa uban. Do you want that? Do you want that? Be an abiding branch. Abide in me and I in you.